Hello! Handa na ba kayong makarinig? Ng nakakaaliw? Nakakabaliw? Nakakakilig? Nakaka-inspired? Dito lang yan sa Dear DJ Hugotera. Bago natin simulan ng storya, nais ko pong sa lahat po ng gustong magbahagi o sa lahat po ng gustong mag-share ng story, pwede nyo po akong sendan sa aking messenger, Rubian Ramirez, sa lahat po ng gusto pong magpadala. Okay, simulan na po natin ang storya ng ating bida na si Trina. Dear DJ Hugotera, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ganon din po sa inyong mga tagapakinig at manonood. DJ Hugotera, isa po ako sa avid listeners nyo. Lagi ko po kayong pinapakinggan tuwing tanghali. Lalong-lalo na ang inyong programa na talaga namang kapupulutan ng aral. Isang beses ko pa lang po kayong napakinggan ay talagang lubos akong humanga dahil sa angking kagalingan ng inyong pagsasadula. DJ Hugotera, kaya naman naisipan kong ibahagi ang aking kwento. Ako nga po pala si Trina, 28 years old. Sisimulan ko po ang aking istorya nung ako ay nasa poder pa ng magulang ko. Na naranasan kong papag-aralin ang sarili ko. Ang magulang ko ay may pagka-istrikto, lalo na sa akin. Pero hindi sa mga kapatid ko. Lahat ng luho ng mga kapatid ko ay nasusunod. Samantalang sa akin ay hindi. Hihingi pa lang ako, subalit ang dami na nilang sabi. 3 kaming magkakapatid, ako ang pangalawa. Hindi ko alam kung bakit kakaiba ang trato sa akin na para bang hindi ako bilong sa pamilya namin. Dumating ang araw na ako ay pumasok ng kolehiyo. Ang kinuha kong kurso ay kustom. Nung una, ay ayaw akong payagan ng mga magulang ko na mag-aral sa kolehiyo. Dahil ang sabi nila, hindi ko naman matatapos yon. Subalit, ako ay nagpumilit sa aking mga magulang na ako ay pag-aralin din. Subalit bigo ako. Dahil nga may pangarap ako. Hoy, Trina! Hindi ka mag-aaral ngayon. Wala pa akong pera para pag-aralin ka. Pero mama, gusto ko pong mag-aral eh. Please, hindi ko naman po kayo bibiguin. Makakapagtapos po ako ng pag-aaral. Please mama, gusto ko lang po talaga na makatulong sa inyo. Hindi ka mag-aaral. Paunahin muna natin ang iyong mga kapatid. Ikaw muna ang mag-sakripisyo total. Ikaw naman yung pangalawa. Mama, bakit hindi po si ate? Hindi pwede. Hindi pwedeng tumigil ang iyong ate. Kunting-kunti na lang at matatapos na siya. Ikaw na lang muna. Ha? Ma, papasok po ako. Kung ayaw niyo po akong pag-aralin, papag-aralin ko po yung sarili ko. Ako po ang magtatrabaho para sa sarili ko. Para matapos ko yung pangarap ko. O para matupad ko yung pangarap ko. Bahala ka, pero wala kang suporta na makukuha sa akin. Sanay na naman ako, ma. Sanay na naman ako na wala kayong suporta sa akin. Alis na po muna ako, ma. Anong sinabi mo? Wala po, ma. Ay, nako. Nakakainis talaga yung bata na yun. Ewan ko ba kung bakit umampun pa yung asawa ko.
Kumusta na kaya yung asawa ko? At yung mga anak ko? Ang tagal ko nang di nakakausap ang anak ko si Trina. Teka, ang tagal naman sagutin. Hello? Hello? Hello, mahal. Kumusta na kayo, mahal? Ang mga anak natin. Nako, napakasaway ng ampon na mo. Bakit naman asawa ko? Kabait-bait na batang yun eh. Asawa ko. Yes naman. Maging mabuti ka namang magulang kay Trina. Ginagawa ko naman talaga ang lahat pero ewan ko ba kung bakit kumukulo yung dugo ko kapag siya yung nakikita ko. At saka gusto niya nga palang mag-aral. Hindi pa pag-aralin natin. Ano ka ba naman? Mahal, kulang na kulang pa nga sa atin tapos papag-aralin pa natin ang ampon natin? Ano ka ba naman? Ni hindi ko na nga maibigay yung mga luho ng anak natin tapos gusto mo pang papag-aralin yung sampid lang sa pamilya natin? Mahal, akong bahala. Masisipagan ko pa ang pagtatrabaho, mahal. Basta, wala akong maiibigay para sa kanya. Ay, nako. Bakit kasi ganun yung trato sa akin ni na mama? Kapag-trabaho na nga lang muna. Ay, kapagod. Mamaya na lang muna ako uuwi. Nagtataka talaga ako. Bakit sa mga kapatid ko okay lang naman si mama? Pero bakit sa akin hindi? Alam ko na. Baka pagod si mama. Kaya ganun. DJ Hugotera. Hindi nga po ako pinag-aral ng aking ina. Kundi ako po mismo ang nagpaaral sa sarili ko. Mahirap dahil nagtatrabaho ako sa gabi. Habang ako ay pumapasok sa umaga. Pero kahit ganon, ang aking ina ay sa akin pa humihingi ng pera. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kung paano ko pagkakasyahin ang pera ko. Dahil imbis na sila ang magbigay sa akin, ay ako pa ang hinihingian. Actually, si Papa lang naman po ang kaklose ko. Siya lang ang kakampi ko sa pamilya ko. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lang ang trato sa akin ni Mama. Na kahit sa pag-aaral, ay wala po akong nakukuhang suporta. Noon pa man ay malayo na talaga sa akin ang loob ng aking ina. Naiisip ko po tuloy na hindi ako anak nila. Pero ang aking ama naman po ay maayos ang pakikitungo sa akin. Kaso, nasa abroad po siya. Kaya kahit anong api sa akin, wala pa rin nagtatanggol. Sino kaya itong natawag sa akin? Si Papa pala. Hello, anak. Kumusta na? Pa, okay lang naman po, Papa. Katutulog ko lang po. Bakit naman, anak? Mamaya po kasi panggabi po ako sa trabaho. Anak, magpapadala ako ng pera. Papa, wag na po. Kaya ko pa naman po. Ipunin niyo na rin lang po yan, Papa.
Wag niyo pong kakalimutan na bumili kayo ng gamot. Anak, kahit isang araw ay magpahinga ka naman. Sino yung kausap mo? Ikaw nga'y bumangon dyan at gawin mo yung pinagagawa ko dun sa'yo? Sino yun? Si Mama po. Sige na po pa. Ingat po kayo dyan. Ano ba, Trina? Kanina pa kitang inuutusan, bakit hindi mo sinusunod? Opo, Ma. Babangon na po. DJ Hugotera. Hindi ko po talaga maintindihan kung bakit ganon ang trato sa akin ni Mama. Habang ang mga kapatid ko po ay nabuntis nang hindi pa nakakapagtapos ay okay lang sa kanila. Nasusuka ako. Ano yan, Alexa? Mama, nahihilo po ako. Anak, umamin ka nga. May kasintahan ka ba? Wala po, Mama. Umamin ka. Ano nga? Ano, may kasintahan ka ba o wala? Mayroon po, Ma. At Ma, mayroon din pong nangyari sa amin. Ano, anak? Alexa naman, anak. Bakit naman nangyari yon? Sorry po, Mama. Sorry, Ma. Ay, ano pa bang magagawa? Nandyan na yan. Ma, si Trina po. Oh, anong meron kay Trina? Ma, si Trina. Si Trina po kasi. Ano bang meron kay Trinang yan? Sabihin mo, anak. Ma, may naghahatid po kay Trina. Ano? Hindi pa nga siya nakakapagtapos ay lumalandi na nga. Ma? Andito na po ako. Trina, ano ba tong sinasabi ng kapatid mo na may minaghahatid sa'yo? Ikaw talagang bata ka? Napakalandi mo. Ma, kaklase ko po yun. Yan ba yung sinasabing mo makakapagtapos ka ng pag-aaral, ha? Eh, ngayon pa nga lamang, kung umpisa pa lamang, ay, meron ka ng jowa. Aba! Ma, hindi ko po kasintahan yun. Ma, magtiwala kayo sa akin. Magtatapos po ako ng pag-aaral. Ay nako, hindi ako naniniwala dyan. DJ Hugotera, hindi ko po alam kung ano yung kwentong yun. Kasi sa totoo lang, kaklase ko lang naman po ang lagi kong kasakasama. At kung maghahatid man po sa akin, yun po ay si Bert. Nakaibigan ko din. Uy, Trina, Ah, bakit tulala ka dyan? wala. Pagod lang to. Pagod kasi sa trabaho eh. Bakit hindi ka kasi magpahinga? Paano ko makakapagpahinga? Eh, wala namang sumusuporta sa akin pag-aaral eh. Tsaka alam mo ba, nagtataka ako. Bakit naman? Kasi, yung kapatid ko, nabuntis siya, okay lang kay Mama. Tapos, sa akin,
Hindi ko alam kung bakit ganun yung trato sa akin. Para bang hindi ako bilong sa pamilya namin. Baka naman pagod lang yung mama mo. Yan nga yung lagi kong iniisip eh. Baka pagod lang si mama. Pero minsan, hindi ko na din alam kung anong gagawin ko. Kung anong klaseng pang-aamo sa kanya. Minsan kasi nakakapagod na din. Nakakapagod ng umunawa. Nakakapagod ng, alam mo yun, yung wala ka pang ginagawa pero wala silang tiwala. Kay ate, okay naman yung trato niya. Kay bunso, okay naman yung trato niya. Bakit sa akin hindi? Iniisip ko tali kung ampun lang ba ako. Hindi yan. Kabait-bait ng papa mo eh. Oo. Si Papa lang naman yung mabait sa akin. Si Papa lang naman yung gusto ako. Si Papa lang naman yung... Kumbaga, si Papa lang yung kakampi ko. Pero bakit ganun? Ang hirap. Ang hirap pagdating kay Mama. Minsan gusto ko ding tanungin niyo ako na ano bang gusto ko? Kung kumain na ba ako? Kung kumusta na ba ako? Pero wala eh. Si Papa lang lagi yung nagtatanong sa akin ng ganun. Wala kahit isang magtanong sa akin. Tapos pagdating ko sa bahay, sisigawan pa ako. Kailangan ito yung gawin ko. Kailangan ito ganyan. I'm tired. Pagod na din ako. Alam mo naman na nagtatrabaho ako sa gabi, diba? Tapos mapasok ako ngayon tuwing umaga. Nakakapagod na din naman. Tapos, kapag gusto ko siyang gawan ng kung anong bagay, lagi niya sinasabi sa akin na masama ang lasa, hindi daw perfect. Kahit kunti man lang, nasabihin niya sa akin na anak, I'm proud of you. Anak, nagagalingan ako sa'yo. Anak, magpatuloy ka. Wala eh. Minsan nga ginagalingan ko pa sa pag-aaral eh. Para lang makuha yung attention nila. Pero wala. Wala sa akin yung attention. Nasa dalawa lang. Gusto ko sabihin kay mama na andito pa rin ako, anak niyo pa rin ako. Gusto ko rin sabihin kay mama na, Ma, baka may nakakalimutan kayo na nandito pa rin ako. Pero hindi ko masabi. Kasi palapit pa lang ako, lumalayo na si mama. Sorry, Lex, ah. Sorry. Kung nakapagsabi ako sa'yo ng ganito. Okay lang. Pero, pagod na talaga ako. Speaking of, tumatawag si Mama. Hello po, Ma. Ano ba, Trina? Nasaan ka na? Ma, wait lang po. Kunting-kunti na lang po, tinatapos lang po namin yung project. Project ka dyan. Baka naman kung ano-ano na yung ginagawa mo. Baka naman sumama ka na dyan sa boyfriend mo. Ma, wala po akong boyfriend. Ma, di ba nag-promise po ako sa inyo na pagtatapos ako? Ay, bilisan mo na nga.
umuwi ka na dito at marami pa akong ipapagawa sa'yo. Maglalaba ka pa, magluluto ka pa. Bilisan mo na dyan! Opo, Ma. DJ Hugotera. Ganun nga ang nangyari. Pero sa akin po ay bawal ganto, bawal ganyan. As in, bawal po akong umalis ng bahay kundi sa trabaho lang. Hanggang sa nakatapos na ako ng pag-aaral ng kolehiyo. Di man lang ako binati ng aking ina. Samantalang ang aking ama naman ay todo suporta. Hanggang sa may nangyaring trahedya sa aking ama. Ay, nakakatuwa naman yung anak ko. Makauwi nga. Kagraduate na yung aking anak. Mama! Mama! Oh, bakit ba ang ingay-ingay mo? Ma, gagraduate na po ako. Oh, ano naman ngayon? Gusto mo bang ipagmalaki na makapagtapos ka dahil sa iyong pagsisikap? O edi congrats! Ma, hindi po ganun. Nais ko po kayong maimbitahan at saka si Papa. Sige. Ma, tatawagan ko lang po si Papa. Hello anak. Papa, congrats po. Gagraduate na po ako. Thank you, Papa, sa walang sawang pagsuporta sa akin. Pa, I made it. Nakaya ko po. Thank you po Kailang po yung kakampi ko. Kaya ingatan mo ang sarili mo Hindi ko po pinipilit na umuwi kayo. Pero thank you, Papa. At naniwala po kayo sa kakayahan ko. Anak, pagpasensyahan mo na si mama mo ha? Okay lang po yun, Papa. Mahal na mahal ko po kayo. Proud na proud si Papa sa'yo. Anak, may sasabihin ako sa'yo. Ano po yun, Papa? Anak, ano man ang mangyari, anak kita. At ikaw ay bahagi ng buhay ko. Si Papa, naglalambing. Pa, I love you. Thank you po. I love you, anak. I'm proud of you. Pa. Ito po ay simula pa lang. Papa, maghahanap na po agad ako ng trabaho para dito na lang kayo sa Pilipinas. Para dito na lang kayo sa piling namin. Kahit huwag mo munang madaliin, anak. Anak, uuwi ako. Talaga, Papa? DJ Hugotera. The day bago ako gumraduate ay umuwi nga po si Papa. Pero wala na pong buhay dahil na aksidente po. Pamili na ako ng pasalubong.
Pamili na din ang pasalubong ko. Tamang-tama. Makakauwi na ako. Ito yung gusto ng aking anak. Ah! Aray! Hala! Ang mama nabangga! Grabe nga yun! Patay! DJ Hugotera, nabangga nang rumaragas ang sasakyan ang papa ko at na-hit and run. Hindi na nadala sa ospital dahil wala ng buhay talaga. Yun, excited na ako. Uwi na yung papa ko. Uwi na ako. Uuwi na ako. Uuwi na ako. Uuwi na ako. Dadating ang papa ko. Oh my God. Hello? Ma'am, hello po. Pwede niyo po ba na puntahan ang inyong asawa sa lugar na to? Bakit po? Ano po bang nangyari? Na-aksidente po. Anong sabi mo? Anong sabi mo? Na-aksidente ang asawa ko. Puntahan niyo na lang po dito. DJ Hugotera. Pinuntahan nga po namin. At pagdating namin, ay nakahilata at duguan ang aking ama. Jason! Jason! Asawa ko! Gumising ka dyan! Papa? Asawa ko! Papa! Papa, gumising ka dyan, Papa! Pa, please! Gagraduate po ako, Papa! Bakit ko na lang yung kalampi ko, Papa? Bakit? Bakit ikaw pa? Pa, please! Papa! Na parang wala nang sisira. Asawa ko! Asawa ko, ano ba? Bumangon ka na dyan! Bakit? Bakit mo kami diwan? Pa? Papa? Kasalanan mo to! Kasalanan mo kung bakit nawala ang papa mo! Ma? Ma, I'm sorry. Papa,
Ikaw na lang yung kalumpi ko. Wala na, Mama. Kasalanan mo lahat to! Trina, kasalanan mo lahat! Ma, sorry po. Sorry po, Ma. Sorry po. Aba. DJ Hugotera. Gumraduate po ako nang nakaburol po ang aking ama. Masakit po sa akin na wala na po akong kakampi. At sinisi pa rin ako ng mga magulang ko sa pagkamatay ng aking ama. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang asawa ko. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang iyong ama. Kasalanan mo to. Sampit ka nga lang, ikaw pang naging dahilan ng pagkawala niya. Ma, ano po? Ano po sabi niyo na sampit lang ako? Ampun ka lang namin. Ampun ka lang namin. Ano ba yan, Veronica? Ano ba yung sinasabi mo? Tunay naman, ampun niya na. Bakit kasi nagampun pa yung asawa ko? Na siya yung nagdulot nito. Ma, hindi totoo yan. Ma, hindi niyo ako ampun. Anak niyo ako. Ma, alam ko na. Dala lang po yan ang galit nyo. Huwag naman ganyan. Ma. Ma, hindi totoo. Hindi totoo, Mama. Nasaktan din naman ako. Totoo na ampun ka. Kaso anong ginawa mo? Sorry po. Ma, huwag naman ganon. Ma, hindi. Hindi niyo ako ampun. Anak niyo po ako. Ma. Sorry po. Anong sorry? Ano pa bang magagawa ng sorry mo? Sa palagay mo, may ibalik pa ba ng buhay yung sorry mo ang asawa ko? Hindi! Lumayas ka nga dito! Ma. Gusto ko lang naman po na makumpleto ang magulang ko kapag gagraduate ako. Hindi ko naman po ginusto na mawala ang kakampi ko sa lahat. Hindi ko naman po ginusto na mawala si Papa na siya lamang yung sumusuporta sa akin. Hindi ko po gusto na mawala yung isang tao na siya lang kakampi ko. Na siya lang yung palagi nandiyan para sa akin. Na siya lang yung laging nandito para sa akin. Hindi ko ginusto ba? Gugustuhin ko ba mawala na yung tao lamang ang nagbibigay sa akin ng tiwala? Hindi ba? Hindi ko gugustuhin. Kasi kung gugustuhin ko man, ako na lang kasi wala naman akong pakinabang dito.
Kasi pakiramdam ko, naiiba ako. Pero tunay pala. Hindi ko gusto na mawala ang tao na siya mismo. Ang kalampi ko. Ngayon, nawala ng iyong ama, nawala ng asawa ko, kasalanan mo ang lahat! Siguro nga, ma. Siguro nga, ma. Kasalanan ko po. Ako na. Ako na po yung may kasalanan. There's peace and truth, and I know. DJ Hugotera. Walang araw na di ako sinisi ng aking ina. Sa pagkawala ng aking ama. Kahit ako'y nagtatrabaho na, ay ganun pa rin ang naging trato sa akin. Nang iabot po sa akin ang panregalo, dun ko nabasa ang sulat niya. Hey Nwag, Gwen, shoutout. Dear Trina. Hay anak. Proud na proud ako sa iyo, anak. Nakatapos ka sa sarili mong pagsisikap. Mahal na mahal ka ni Papa. Napakaswerte ko at ako ang nakapulot sa iyo. Anak, oo, masakit man, pero hindi kita tunay na anak. Walang dugo ko ang nananalaytay sa iyo. Pero tinuring kitang anak. Nais kong malaman mo na nandito pa rin ako para sa iyo. Kung gusto mong hanapin ang tunay mong pamilya, okay lang sa amin. Lumaki ka na napakabuting anak. Mahal na mahal ka ni Papa. DJ Hugotera. Bigla akong nanlumodon sa sulat ni Papa. Kaya pala ganon ang trato sa akin ni Mama. Hindi ako umalis sa poder ni Mama at ng mga kapatid ko dahil gusto ko na makabawi sa kanila. Hindi ko inisip na ampun nila ako. Hindi ko na hinanap ang magulang ko. Pero madaming tanong sa isipan ko. Nagpatuloy ang buhay ko. Nagtrabaho ako at ako ang laging nagbibigay ng pera sa magulang ko. Kahit yung dalawa kong kapatid ay pasan ko na rin. Nahiwalay ang mga kapatid ko sa kanilang asawa. Ako ay di pa rin pwede dahil kailangan ko raw pagbayaran ang buhay ng tatay ko. Na kahit may sakit ako ay kailangan ko pa rin pumasok. Hoy, babae! Hindi ka ba babangon yan? Kanina ka pang nakahilata. Bumangon ka nga dyan, magtrabaho ka. Baka nakakalimutan mo na ikaw mismo ang naging dahilan kung bakit nawala ang tatay mo. Ewan ko nga ba dyan sa iyong ama at inampon-ampon pa. Eh di sana, nananatili pa siyang buhay dito. Ma, may sakit po ako. Nag-iinarte ka lang. Hala, bangon ka nga dyan. Mama, hindi ko po talaga kaya. Iinom mo lang yan ng gamot at lilipas din yan. Hindi ka pwedeng magpahinga. Hindi ka pwedeng magpahiga-higa.
kulang na nga yung sinisweldo mo dito sa atin, tatamad-tamad ka pa? Opo, ma. Babangon na po ako. DJ Hugotera. Masama po ang loob ko nun. Dahil hindi ko na po talaga kaya. Kaso, wala akong magagawa. Hanggang sa nawalan na ako ng malay sa pinagtatrabahuhan ko. Sino kaya itong nakahiga dito? Teka, si Trina. Trina, gising! Boss, Hinapoy ka ng lagnat. boss, pasensya na po. Masama lang po talaga yung lasa ko. Bakit di ka muna magpahinga? Hindi po kasi ako pwedeng magpahinga eh. Magagalit po si Mama. Ano ba naman yung mama mo? Boss, sa totoo lang, hindi talaga nila ako tunay na anak. Pero mahal na mahal ko sila. Sa totoo lang, pagod na ako. Pinagbabayaran ko yung pagkawala ni Papa. Siya, kalma. Masama yung pakiramdam mo. Pagod na kasi ako. Sobra na kasi. Lord, sana hindi mo na lang kinuha si Papa. Sana hindi mo na lang winala sa akin si Papa. Siya na lang yung kalapit ko. Siya na lang yung nag-iisang meron ako. Siya na lang yung nagmamahal sa akin pero ginawa mo. Pa, bakit mo naman nagawa ko yun, Ewan? Pagod na ako. Papa, miss na kita. Ikaw na lang yung nag-aalala sa akin. Ikaw na lang yung meron ako pero umalis ka pa. Andito kami. Andito kami para sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Tana, Boss, buti pa nga kayo eh. Buti pa nga kayo. Nag-aalala sa akin. Sila. Hindi. DJ Hugotera. Sa mga katrabaho ko pa at sa amo ko naranasan ang may mag-alala sa akin. At pamilya ko, hindi. Itinuring ako ng mga katrabaho ko na isang pamilya. Samantalang ang pamilya ko ay walang pakialam sa akin. Sa bagay, ampun lang naman ako. Ako ay inalagaan ng mga katrabaho ko. Ilang araw akong hindi nakauwi ng bahay. Kaya naman, nung ako ay maging maayos at umuwi ng bahay, ay mahigpit na sermon ang aking naranasan.
Ganun din ang pang-uuyam sa akin ng mga kapatid ko. Hoy, babae! Bakit ngayon ka lang umuwi? Ate, pasensya na. Madami lang akong trabaho. Trabaho? O baka lumandi ka? Oh, dumating ka na pala. Dumating na pala. Ang aking paboritong anak. Musta na po kayo? Nga pala mama, ito nga po pala yung pera. Huwag na! Hindi ko kailangan ng pera mo. Ma, I'm sorry. Alam ko po na naging pasaway ako. Ma, gusto ko pong makabawi. Gusto ko po na pagsilbihan kayo. Hindi na. Hindi na. Hindi na mangyayari yon. Please. Mama. Kahit minsan naman, ma. Hayaan niyo naman ako na iparamdam, ipakita sa inyo. Total naman, kaya mo na ang sarili mo. Lumayas ka na sa pamamahay na to. Hindi. Ma naman, kahit ba minsan, kahit bilang isang tao, hindi mo ba naramdaman na mahal mo ako? Hindi mo ba naramdaman na mag-alala kahit minsan? Hindi mo ba maramdaman kahit kunting respeto, kahit kunting pagmamahal, ma? Ma, tinuring ko kayo tunay na pamilya. Kahit pagod ako magtrabaho noon. Okay lang. Lagi ko sinasabi, para to kay mama, para to kay papa, para to sa mga kapatid ko. Pero kahit isa sa inyo, wala naman may pakialam sa akin eh. Kahit minsan, wala man lang nagtanong kung kumusta na ako. Wala. Ay nako, puro ka na drama. Di mo ba talaga ako kayang mahalin? Huwag niyo na ako itaboy, ma. Gusto kong bumawi. Gusto ko ipakita kay Papa. Gusto ko sabihin kay Papa na kahit wala siya. Halagaan ko yung pamilya ko. Gusto ko magpasalamat kay Papa. Please. Bahala ka. Basta, wala akong pakialam sa'yo. DJ Hugotera. Nakonsensya ako sa sinabi ng mama. At tuluyan niya akong pinaalis sa poder niya. Umalis ka na rito. Please lang. Nagmamakaawa ako. Kasi kapag nakikita kita, naaalala ko yung asawa ko. Kapag nakikita kita, galit lagi yung namumuo sa dibdib ko. Kapag nakikita kita, walang pigil yung pagluha ko. Kasi ikaw yung naging dahilan kung bakit nawala yung asawa ko. Ma. Sorry. Sorry kung ako yung nagdulot sa'yo ng matinding kasakitan. Sorry, Mama.
Mahal ko po talaga si Papa. Mahal na mahal ko po sobra. Hindi ko po gusto na mawala si Papa. Hindi naman po ako yung may gawa. Anong hindi? Sorry po. Umalis ka na lang dito, utang na loob. Utang na loob. Nakikiusap ako sa'yo, Trina. Ma, sayahan mo akong makabawi, Ma. Hindi. Hindi mo na kailangan bumawi pa. DJ Hugotera. Masakit man, ay sinunod ko po si Mama. Dumalaw ako sa puntod ni Papa para dun magsumbong na ako ay aalis na kasi ayaw ko nang nahihirapan si Mama na makita ko dahil akong dahilan ng pagkamatay ni Papa. Hey, Papa. Pa, hello. Pa, kumusta ka na? Buti ka pa masaya na. Buti ka pa okay na. Pa, ako kaya hanggang kailan? Pa, okay na ako. Graduate na ako. May trabaho na ako. Pero pa, pinaalis na po ako ni Mama. Pa, wala akong alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Pero pa, patawarin mo ako. Sana kung hindi kita pinauwi ngayon, buhay ka pa. Sana kung hindi kita pinapupunta ng graduation ko, nagtatawagan pa tayo. Sorry, Papa, ha? Sorry, pa. Pero alam mo ba, miss na miss ko na ikaw. Miss na miss ko na yung Papa ko. Nalagay nagsasabi na I'm proud of you, Trina. Trina, kaya yan. Trina, matatag ka. Trina, supay kagaling mo. Trina, lahat makakayanan mo. Wala na ganun, Papa. Pa, sorry. Sorry po. Kasi ayaw na po ako ni Mama sa atin. Ayaw na. Ayaw na ni Mama na nandun ako kasi nasasaktan siya pag nakikita niya ako. Ako din pa. Kung pwede nga lang pumunta na ako dyan, ginawa ko na. Kung pwede nga lang sumunod na sa'yo, okay na ako. At least may kalampi ako. At least nandiyan yung Papa ko. Dito parang wala akong salbi. Buhay nga ako pero parang patay na rin.
Bisan yun, alis na ako sa atin. Ayoko man, pero kailangan. Pero pa, huwag ka mag-alala. Pupuntahan ko. Pupuntahan ko palagi sila. Lagi kita dadalawin. I love you, Papa. Ingatan mo pa rin ako. Yung para mga achievement ko, para sa'yo pa dito. If I saw you in heaven, I must be strong. DJ Hugotera. 'Cause Ang dami ko lang gustong sabihin. Ang dami ko lang gustong sabihin kung bakit. Kung bakit ganito. Kung bakit iniwan ako nung una kong naging magulang. Kung bakit kailangang mawala si Papa. Kung bakit ganito ang pakikitungo sa akin. DJ, maraming dumaang problema sa akin. Nasolusyonan ko. Wala na akong balita kina Mama. Pero palagi pa rin ako nagpapadala sa account nila. Hanggang ngayon, ay dumadalaw-dalaw pa rin ako sa punto ni Papa. Kaya DJ, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong programa. Dito ko po nailabas lahat ng mga hinanakit ko. More power po sa inyo. Thank you so much, DJ. Muli, lubos na gumagalang, Trina.